Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. So we clap our hands to the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 You inhabit the praises of your people. Ikaw nanahan sa pagpupuri ng mga anak. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. At tandaan natin kapag tayo ay nagpupuri po sa Panginoon, lumuksan po ang lagusan ng langit upang bindisyonan po tayo, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kaya sa katuwin, ang sumasamba kinakailangan magpupuri sa ating Panginoon upang bababa ang presensya ng Panginoon ang mapustos tayo ng kanyang Espiritu Santo. Amen ba? Hallelujah! May palabanan natin Panginoon! Hallelujah! Glory to God, Lord to God, praise the Lord. Amen and amen. Tayo po ay manalangin, praise God. At mayroon pa tayong Biblia. Alam niyo po, ang Biblia ay wala pong kapalit. Kapag mayroon tayong cellphone at hindi naman Biblia, kaya bibili kayo ng Biblia. Alam pa sa Bible. Kaya mayroon tayong Biblia. Kasi ang cellphone, marami ang nakalabas dyan, kung ano-ano nakalabas dyan. Pero ang Biblia lang talaga. Ang Biblia ay banal na kasulatan. Amen ba? Amen! Praise God! At taas natin ang Biblia. Praise God, tayo manalangin. Kung wala kayong Biblia, sunod Biblia ka ng Biblia. Nakilang Diyos, ito po ang aming Biblia po, ang iyong banal na salita po, Panginoon. Aming pong basahin upang pagpalain mo ang bawat sa aming Panginoon, Lord. Dadaloy ang pagpapala sa iyong mga salita po, Panginoon, na aming pong tunayan, aming pong babasahin araw-araw po, Panginoon, yung mga salita. Pakabanalin mo ang bawat sa amin sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa minig ng iyong mga salita. Ang iyong Espiritu Santo ang nanahan sa bawat sa amin, Panginoon. Hinahawakan namin ng iyong pangako sa banal na kasulatan po, Panginoon. Walang posible sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga bagay posible po, Panginoon. At ikaw magagawa ng himala, ikaw magagawa ng kababalaghan, ikaw magagawa ng maghanda sa bawat isa, sa aming mga kamay, sa aming bibig, aming bibig na lang, Panginoon. Ikaw magbigay ng himala, ikaw magbigay ng agalingan, ikaw magbigay ng pagpapala ng humpay sa bawat isa, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Aming bibig na lang at agalingan kausayan, katiwasayan, kaginhawaan, kasaganan, ugat sa bawat isa, kalusugan sa iyong mga salita namin pinapanghawakan po, Panginoon, sa banal na kasulatan sa Biblia namin po pinanghawakan sa iyong mga salita. Lahat ng salita, thank you, Lord Jesus! Palakpakan namin, Panginoon, amen and amen! Praise the Lord! Kung na, Panginoon, yung visited. At alam niyo po, ang Biblia ay nakapangyarihan yan. Ano ba? Ang cellphone ay hindi kaya magpapalayas ng Diablo, pero ang Biblia kaya magpapalayas po ng Diablo. Mayroon po aswang na hindi lumalayas ang aswang. Kasi kahit anong cast out sa kanya, hindi lumalayas. Nung dinamitan ng Biblia, pinakon sa kanyang bibig, pagkatapos pinakain sa kanya, salita ko, inisimulan po, lumaya sa aswang, lumabas. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, very effective, very powerful. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged swords, piercing even to the dividing of the soul and spirit, even in the joint of the marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan po sa Hebrews chapter 4 verse 12. So ang ating pong paksa ngayon ay miracles, sign, and wonders. Everybody say miracles, sign, and wonders. Ayon po sa banal na kasulatan ay yan po ang pangako po ng ating Panginoon. Very common verse, yung sabi sa Mark chapter 16, verse 15 to 18. And he said, unto him, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And he that believeth and is baptized shall be saved,
and he that believeth not shall be damned. And the signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpent, if they drink deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen? Purihin natin ang Panginoon. So ang ating mga amay ay gagamitin ng Panginoon na magpapagaling kapag ikaw ay naniniwala. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay magpagaling? Naniniwala ka ba ang Diyos ay magbigay ng himala? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay gagamit sa iyo? Dahil sa ating pong paniniwala ay mangyayari. At ano pa sinabi po ng John chapter 4 verse 48. Ang sabi sa John chapter 4 verse 48. Then said Jesus unto him, except see sign and wonders, ye shall not believe. Sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya, maliban na makita ninyo ang mga tanda at mga kababalagan na hindi kayo naniniwala. Yan ang mga tao sa sanglibutan. I don't believe if I will not see sign and wonders and miracle. Hindi ako maniniwala kung totoo talaga yan ay mayroon pong makikita at ebidensya. So ang Diyos ay nagbigay ng katunayan, katibayan, ebidensya sa bawat isa sa atin. Marami po tayong himala na nakikita sa ating buhay. Kung ikaw ay binago ng Panginoon, ay naghimala ang Panginoon sa iyo na binago ka. It is the great miracle na binago ka ng Panginoon mula sa pagkagapos ng kasalanan. Ikaw dati lasinggo, ikaw dati ay basaguloy sa mga tao, ikaw dati ay magnanakaw, ikaw dati ay lahat ng mga katiwalian sa buhay na sa iyo. Ang Diyos ay nagbago sa iyo dahil pinalaya ka mula sa demonyo. Alam niyo po ang demonyo, ang diablo, naranahan sa tao, ngunit kapag siya ay tumanggap sa Panginoon, papalayain siya ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Palalayain siya ng Panginoon. At ikaw ay ordinaryong tao, ngunit magiging extraordinary ka na kapag tumanggap ka sa Panginoon. Dahil sinabi niya, sign that believe upon His name. Mga tanda ay naniniwala sa Kanya. Kapag naniniwala ka, these signs shall believe upon the name of the Lord. Sign and wonders. Sign and wonders. At sinabi ng Acts chapter 2 verse 19. Acts chapter 2 verse 19, he said, I will shew wonder in heaven above, and sign in the earth beneath, blood, fire, and vapor of smoke. Ang Panginoon ay magpakita ng mga kababalaghan sa langit, sa taas, at mga tanda dito po sa lupa, dugo, at apoy, at usok. So, ang mga lugar na nagmamayabang na sinasabi ay walang Diyos, ay nakikita ang apoy ng Panginoon na sinusunog ang kanilang kabuhayan, ang kanilang property, ang kanilang mga lupain. So, napapatunay na yung Diyos. Ang mga lugar na hindi naniniwala sa Diyos, walang liwanag sa kanila. So, ang nais po ng Panginoon ay maniniwala ka sa Diyos dahil ang Diyos ay magbigay sa atin ng Kanyang mensahe. Magbigay sa Kanya ng milagro. Sabi sa verse 22, Ye men of Israel, kayong mga anak ng Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, ang Panginoong Hesus na taga Nazareth, ang sabi, a man approved of God, at ang taong inapatunayan ng Diyos, among you by miracles sa inyo, sa pamagitan ng milagro, ang wonders sa pamagitan ng mga kababalaghan, ang signs sa pamagitan ng mga tanda, which God did by Him in the midst of you, at ginawa ng Diyos kalagitnaan ninyo, as you yourselves also know, at kilala ninyo
at nalalaman ninyo sa inyong sarili na siya nga ay gagawa ng himala at kababalaghan. Ang Diyos ay gagawa ng himala at kababalaghan hindi lamang sa Israel, kundi ang Diyos ay gagawa ng himala sa lahat na naniniwala. To them that believe upon His name, signs and wonders and miracles shall follow. Signs and wonders and miracles shall follow. In my name they shall cast out devils. In my name they shall take up serpents. In my name they shall break deadly things. It shall not hurt them. In my name they shall lay hands in the sick and they shall recover. Inupuri natin ang Panginoon. Magpapagaling ka sa pangalan ng Panginoon dahil ang Panginoon ay nasa atin. Amen? So hindi lang si Pastor ay magpapagaling, hindi lahat ang mga naniniwala. Amen? Amen? Exercise the power in the name of Jesus. Amen? Kailangan natin, hallelujah, ang inin at kinakailangan natin sanayin na huwag tayong nasa alipin ni Satanas. Huwag tayong nasa alipin sa sanglibutan. Huwag tayong naalipin ng mundo, kundi pinalayan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung saan ang Espiritu ng Panginoon, pinalayan tayo ng Panginoon. May 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Ngayon po, ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita, according to Haggai chapter 2, verse 7, 8, and 9. He said, I will shake all nations. Ang sabi ng Panginoon, yayanigin niya ang mga bansa. Lahat ng mga bansa, yayanigin niya. Ibig sabihin, magkaroon talaga ng lindol. Kinakatakutan nga ng mga scientists daw darating ang malakas na lindol. Malakas na lindol dito po sa lupa. Dahil mayroong malakas na isang malaking bato. Malaking bato at malakas pa kaysa mga atomic bomb. Kapag malalaglag yan, marami po ang mamamatay. Milyon ang mamamatay. Pero ang sabi ng Panginoon, pangako niya na yayanigin talaga ang mga bansa. And the desire of all nations shall come. Ang lahat ng mga mitiin ang hangarin ng mga bansa ay darating. Mga mitiin, ipagkaloob ng Panginoon ay darating. And I will fill this house with glory. Ibig sabihin, ang tahanan ng Panginoon ay bababa ang kanyang kaluwalhatian. Say the Lord of hosts. Paano bababa ang kaluwalhatian ng Panginoon? How the glory of God will appear, will descend to everyone, will fill to everyone, if you will worship God. Purihin natin ang Panginoon. If you will worship God, kapag ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon sa verse 2, silver is mine and gold is mine, saith the Lord of hosts. Hindi mo pag-aari ang kayamanan. Pag-aari ng Diyos yan. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin ang kayamanan. Amen. Puri natin ang Panginoon. Pinagkatiwala lang ang kayamanan. Ang sabi niya sa verse 9, pansinin natin, sabi niya, the glory of this little house shall be greater than of the former. Ano sabi niya? Ang kaluwalhatian sa huling mga araw kaysa dati na kaysa una. Ibig sabihin, kung mayroong mga milagro nung una, mayroong pang malaking milagro na darating dahil yan ay pangako po ng Panginoon. Huwag mo sabihin, nung una lang yan. At malaki pang milagro ang gagawin ng Panginoon sa kanyang mga anak sa huling kapanahunan. Narito na kayo sa huling kapanahunan. We are now in the latter house. We are not in the latter rain. Pagbuhos ng Panginoon, say the Lord of hosts, sabi po ng Panginoon ng mahukbo. Ang sabi niya, and this place will I give peace, say the Lord of hosts. Ang lugar na ito, ang tahanan niyo ay
bibigyan ko ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. Sino magbigay ng kapayapaan? Ang Diyos. Kapag sambahin mo ang Diyos, sambahin natin ang Diyos, God will give us peace, for He is the Prince of Peace. Sinupurin na ng Panginoon. He is the Prince of Peace. In Isaiah chapter 9 verse 6 po, He is the Prince of Peace. Wala nang iba. Kapag hindi mo pupurihin ang Diyos, malulungkot ka. Pero kapag pupurihin mo ang Diyos, mananahan ang Espiritu ng Panginoon at paligayahan ka ng Panginoon. For the joy of the Lord, hallelujah, is our strength. In Nehemiah chapter 8 verse 10, kapag nagagalak ang Diyos, yan ang kalakasan natin. Mapawi ang kalungkutan mo, mapawi ang kalumbayan mo, mapawi ang kahinaan mo. Kung sinasabi mo, bakit nangihina ka na? Dahil hindi ka napupuri sa Diyos. Subukan mo pupuri sa Diyos. Lumalakas ka! Hallelujah! Amen! Kung sabi mo, tanda ka na, malakas ka pa rin. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng kalakasan. Siya nagbigay ng kalakasan. Amen? Ano sabi niya? Sa Pagmutipan, sa John 14, verse 12 and 13 and 14, ano sabi ng Panginoon? It is proven at sinabi niya, verily, verily, I say unto you, sinasabi ko sa inyo, katotohanan, katotohanan, he that believeth on me, ang naniniwala sa akin, ang naniniwala sa Kanya, ang sabi niya, the works that I do, shall he do also. Ang mga ginawa ko, ang mga himala, kababalaghan na ginawa ko, ay gagawin nyo rin. Ano, hindi lang sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, gagawin nyo rin. Ang sabi nyo, gagawin ko rin. Amen? And I declare it, magawa nyo. Dahil sabi ng Panginoon, and greater works than this shall you do, because I go unto the Father. Dahil, ibig sabihin, ang mga milagro ng Panginoon ay nalagpasan pa natin. Dahil pangako ng Panginoon, greater works ang mga mangyayari sa huling kapanahunan. Amen! Hallelujah! More than enough. God is unlimited God. Hindi natin malimitahan ang Diyos. Hallelujah! For God is able to do exceedingly, abundantly, above all what we ask or think, according to the power that worketh in you, in us. In Ephesians chapter 3 verse, hallelujah, 19. So, ang sabi po sa mga kasulatan, sa verse 13, whatsoever ye shall ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. It is His promises. If you will ask anything in my name, I will do it. Puri natin ang Panginoon. Ask it! Kapag hindi ka pa humingi, kapag hindi ka pa nagdideklara, declare it, and you will receive it. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, deklara mo, sabihin mo, at mangyayari ka dahil sinasabi ng isang sundalo, sabihin mo lang, Panginoon, ay gagaling ang ating alipin. Kung ano man ang ating mga suliranin. Hallelujah. Declare it, sabihin mo. Ano man suliranin mo? Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, walang bayad. Kailangan walang paniniwalaan ang mga pangako ng ating Panginoon. Kailangan natin ang ating Panginoon. Huwag kailangan natin maniniwala sa gulong sa kanas. Kung sabihin mo, boy, sakit ka na, malapit ka na mamatay. Sabihin mo sa kanas, sinungaling ka. Ang Diyos ay magpagaling sa akin. Ang Diyos magbigay sa akin ng himala. Amen? Hallelujah. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 4 and 5 and 6, knowing, brethren, beloved, your election of God. Lalahanin mo, unawain mo, mga kapatid, na minamahal na ang iyong pagkatawag sa Diyos. Ang pagkatawag sa iyo sa Diyos. Ang pagkapili sa iyo ng Diyos. Kung paano ka pinili ng Diyos, saan? For our gospel came not unto you in word only. Ang ebanghelyo na narating sa atin hindi sa salita lamang. Ang mga salita ito ay hindi sa salita lamang. But also in power and in the Holy Ghost. Sa pamagitan ng kapangyarihan at sa pamagitan ng Espiritu Santo. And in much assurance at higit ng katiyakan.
as you know what manner of men we are among you for your sake. Kung anong uri kang tao dahil sa pangalan ng Panginoon. Anong uri kang tao? Ang sabi niya sa verse 6, and ye became followers of us. Kayo magiging tagasunod ko. And of the Lord, dahil sa Panginoon, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon, mayroon pong affliction and joy. Hindi lahat kagalakan, mayroon rin katirakan. Inilapalpa natin ang Panginoon. Mayroon din. Kung mayroon kahirapan, may kagalakan. Kaya ang pag-asawa, may kahirapan at kaginawaan. Sabi ng iba, ay kaginawaan na kahirapan, ayaw ko na sa iyo. Pero ang paglilingkod sa Panginoon, may kahirapan, may kaginawaan. Kaya huwag mong iwanan na yung asawa. Sa hirap at sa ginawa, magkasama kayo! Hello! Kapag naghihina ka na dahil naghihirap ka na sa asawa mo, kasama yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ngayon ba pala ka na ng Panginoon? Ngayon ba? Hallelujah! Amen? Praise God! And Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, he said, how will we escape if we neglect a salvation as great as this? Paano tayo makatakas kapag ating iwasan at tanggihan ang kaligtasan na ibinigay mo sa atin? It was first proclaimed by the Lord Himself. Pinahayag po ng Panginoon sa kanyang sarili. Sinabi niya, then I will confirm to us those who heard Him. Kaya patunayan ko sa mga nakikinig sa akin. Ano katibay pinatunayan ng Panginoon? While God added His testimony through sign. Idagdag ng Panginoon ang mga patutong ito sa pamamagitan ng mga tanda, sa pamamagitan ng mga kababalagan and wonders in various miracles, sa iba't ibang milagro, ang gifts of the Holy Spirit distributed according to His will, at iba't ibang mga kaloob ayon sa mga kalooban ng Diyos. May mga kalooban ng Diyos sa atin, hindi pari-pariho ang kalooban ay pinatalob sa inyo. Kaya huwag mo ikumpara ang kaloob mo sa Kanya. Dahil may Kanya-Kanya tayong kaloob. Dahil ang kaloob ng Panginoon para sa Kanyang kalwalatian, hindi sa iyong kalwalatian. Amen? Hallelujah po rin natin ang ating Panginoon. Lord, bless the glory upon His presence. The first miracle of God in John chapter 2, verse 3, 4, and 11. Pansinin natin na. Take note, the first miracle na sinabi po ng Panginoon. The third day, there was a marriage in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. Noong kasalan, doon sa Cana ng Galilea, ang mother ni Jesus naroon. At naroon rin ang Panginoon. And both Jesus was called at His disciples to the marriage. Sila ay kapwa tinawag at inibinahan doon sa kasalan. At nandun po ang Panginoon sa kasalan. Nakahulugan, take note, God decided that everyone will be married. God honors marriage. For God is the author of marriage. Amen? In Hebrews chapter 13 verse 4, marriage is honorable unto the Lord, and the bed is not be undefiled. Kaya kayo, kapag kayo may mga kwarto at may higaan, huwag niyong kapatulugan ng ibang tao para hindi po ma-defile. Marami kong minsan nangyayari. Ang tinutulugan ng mga sa pinatulugan sa bisita, tuloy pating bisita, ay naasawa. Nangyari po yun. Marami po nangyari. Kapag ang inyo pong tulugan, huwag niyo patulugan sa iba dahil para naman sa marriage, sa magkasawa. Puri natin ang Panginoon.
Hallelujah. So, ang sabi, and when he wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they had no wine. Nung sila'y nawala na ng wine, wala. Sinabi ni Mary, the mother of Jesus, wala na silang alak. Sabi ng mga lasing, tingnan mo. Ibig sabihin, hinahanap na ni Maria ng alak. At sinasabihan niya ang kanyang anak na wala na silang alak. Ibig sabihin po, hindi pala ulit ng alak. Sinabi ng Panginoon, ang alak ay kailangan ng tao. Ang alak na mula sa Panginoon, hindi mula sa demonyo. Pagkakati natin dito. Ang alak mula sa demonyo ay malalasing ka. Ang alak mula sa Panginoon, maniligayahan ka. Mababago ang buhay mo ngayon. Tuhin natin ang Panginoon. Yan ang alak na hanapin mo, kayo pagkalasing ko. Ang alak ng Panginoon, hindi ang alak ng demonyo, hindi ang alak ng salibutan. Kaya kapag nakuskus ka ng alak ng salibutan, ay maghalap ka ng away. Ano sinabi ni Ephesians chapter 5 verse 18? Be not drunk with wine wherein excess, but be filled with the Holy Ghost. Huwag kang maglakak ng alak na kanina ng kaguluhan, kundi magpakakuskus ka ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Magpakakuskus ka ng Espiritu. Yan ang alak na sinasabi ng Panginoon. So sa verse 11, sabi niya, this the beginning of miracle did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Nung nakita nila ang milagro ng Panginoon, naniniwala sila. Anong milagro ng Panginoon? Mayroong 6 na tapayan, ang sabi ng Panginoon, lagyan nyo ng tubig ang tapayan. Ang 6 na tapayan. Sabi ng Maria, sundin mo po sa masjid. Noong napuno na, ibigay nyo sa mga bisita. Galing doon sa tapayan na nilagyan nyo. Sabi niya, bigyan niya, bakit ibigay sa bisita? Noong sinunod na pa nyo ibigay nung inom ng mga bisita kung gobyerno sa kanya, naubos na ang mga alak ng una ngayon. Nagtatalo ka na pinakamasarap na alak. Ibig sabihin, ang alak ng Panginoon hindi mo makakuan sa mundo ito. Sa Panginoon lang, pinakamasarap na alak. Yan ang pinakamasarap na alak. Nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na magbago sa iyong buhay. Kaya kayo mga lasinggo, hanapin yung alak ng Panginoon. Dahil yan ang Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Ibig sabihin kayo ba, the first miracle, ibig sabihin, ang unang milagro kapag ang tao ay nakuskus ng alak ng Panginoon ng Espiritu Santo. Milagro yan kapag ikaw ay nabago. Nakuskus ka ng Espiritu Santo. Amen? So, in Matthew chapter 16 verse 18 and 19, he said, and I say unto thee, at sinasabi ko sa inyo, that thou art Peter, ikaw ay Pedro, and upon this rock I will build my church. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, and the gates of hell shall not prevail against it. And the gates of hell shall not prevail against it. Pansinin niyo sa salita na pwede, take note. And the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, ang hell, mayroong gate? Hello? And the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, ang impyerno, mayroong gate. Kaya ang gate, ibig sabihin, kapag nasirado ang gate, hindi ka makapasok. Kinakailangan buksan ang gate. Kaya paano buksan ang gate? Kaya nasabi namin, the gates of hell shall not prevail against it.
Ibig sabihin, kahit ang pintuan ng impyerno ng buhay, hindi magtatagumpay sa church ng Panginoon. Palagyan natin ang Panginoon. How to close the gate and how to open the gates of heaven. Pansinin natin, paano natin masirado ang gate ng impyerno at bubuksan ang gate po ng Panginoon? Alam niyo po, kapag hindi ka nagsisisi ng kasalanan mo, kaibigan, bukas ang gate ng impyerno at doon ka ilalaglag. Kaya marami pong nalaglag doon, nakapasok sa gate ng impyerno dahil hindi sila nagsisisi ng kanyang kasalanan. Nag-invite ka, nag-anyaya ka na makapasok ka sa gate ng impyerno. Ngunit kapag naglingkod ka sa Panginoon, tanggapin mo ang Panginoon. Bukas ang gate ng Panginoon dahil siya ang gate ng ating Panginoon. May palakparin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa siyang gate? Siya nga ang gate, di ba ang ating Panginoon? Sa John chapter 10 verse 9, I am the door. The door, ibig sabihin siya ang gate, siya ang pintuan, siya ang daanan. Talapakan natin ang Panginoon. Ang ating Panginoon, tanggapin mo, kaibigan ng Panginoon, para bukas ang gate para sa iyo. Ngunit kapag hindi mo tanggapin ang Panginoon, miserable ang buhay mo. Totoo yan. Hindi nagsinungaling ang Panginoon. Maraming miserable ang buhay ng tao kasi bukas ang pintuan ng diablo na impyerno. Alam niyo po, kapag hindi ka magsisisi ng kasalanan mo, patuloy ka na nagmamarcha doon sa impyerno. Naalala ko ng isang kapatiran, lagi nagsisimba rito, hindi siya nagsisisi ng kanyang kasalanan, patuloy pa rin siya aadik, naglasing. Isang araw kinausap siya ng Panginoon. Sabi niya, ay hindi ka magsisisi, dadalhin kita sa gate ng impyerno. Nanaginip siya na dinalasa sa impyerno. Lumala-lala siya po, Panginoon, magsisi ako, ayaw mo na Panginoon din sa impyerno. Pinapanaginip siya ng Panginoon. Na inaapoy na ang kanyang pagkalagayan. Pagkatapos nagpugsasap na, Pastor, magsisisi na po ang kasalanan. Kinakausap ng mga Panginoon, ilagay ako sa impyerno kapag hindi ako magsisi. Totoo yan, kapag hindi ka magsisisi, ang impyerno ay nasa buhay mo, kaibigan, kapatid. Kailangan mo tanggapin ang ating Panginoon para nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ito po, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng panaginip. Nanaginip ka ba? Ibig sabihin na nakausap ka ng Panginoon. Mayroon na nadinig na sinakal ng diablo, tuluyan na matay, nabangungot, kinuha ko na ang mister pagpapalyan. So, ang Diyos nangungusap sa pamamagitan ng panaginip. Ngayon din, si Satanas nangungusap kayo sa pamamagitan ng panaginip. Dahil niya, nasabi ng Panginoon, I will pour out my spirit upon my flesh, and your men and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see vision in Acts chapter 2 verse 17. Ngayon po, sa verse 19, sabi sa Acts chapter 16 verse 19, and I will give unto you today the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever shall loose on earth shall be loose in heaven. Big, big, powerful verse. Palakpakan natin ang Panginoon. Hold all the verse. Hold all the promises of God. Ano ba yan ang salita niya? It is an ordinary word. It is the powerful word of God. When you pray, hold on the word of God. How to bind the evil and lose the blessing? When you pray, everybody say pray. Pray. Amen. We are in the warrior. Kailangan ka makipaglaban sa mahirap na lalaki. By the impulsion seven, ang kaguluhan kailangan. Tatalian natin ito sa kanas. At huwag na natin pakawalan. Itago natin sa impyerno. Babalikan sa kanas ka doon sa impyerno. Huwag ka nang babalik. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. At buksan mo, Panginoon, ang dumaon sa langit. Ibuhos mo
sa amin upang maginhawa na kami, hindi na kami mailalim sa utang. Maraming nailalim sa utang, nakabawd sa utang, pati kaluluway na binta kay Satanas. Yan po ang katotohanan. Nasa atin po. Ang pag-uunlad nasa atin po. Kung tayo nanalangin po. Ang ipasalin na lang, natutulog sa panalangin. Hindi masama kung natulog kayo, pagod pa. Pag nakatulog ka, gumisig ka, patuloy mo panalangin na yun. Dahil laban lang yan ang panalangin. Kung isa natulog ka sa panalangin, dahil pagod ako, pero pag-iisip mo, patuloy kami panalangin dahil gagawin natin, laban lang yan sa panalangin. Dahil sabi ng Panginoon, the flesh is weak, but the spirit is willing. Sabi ko sa Matthew 26, verse 41. Amen. What's I pray that ye enter not into temptation, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kaya nga, mahina nga ang laman, ngunit ang espiritu ay nagnanais na manalangin ka sa Panginoon. Matthew chapter 26, verse 41. Amen. So, hallelujah. Ang sabi po, the miracle to the disciples. Babalikan natin muna. Hallelujah. Mahalaga ito eh. Na ibig sabihin, nasa atin po ang susi. Hello? Kaya sabi namin, bibigyan kita ng susi. Anong susi? When you pray. Everybody should pray. God is looking for a man to pray. Amen? In Ezekiel chapter 22 verse 30, he said, I look for a man to stand the gap that I will not destroy the land. But he said, I found them. Naghahanap ako, sabi sa Tagalog pa, naghahanap ako ng tao na mamagitan para hindi masisira ang kanilang lupain. But wala akong nakikita. Kaya sa bawat sambayan, sa bawat pamilya, kailangan mamagitan ka, lalo na ang padre pamilya. Lahat ang mga tatay na sabi, Amen? Amen! Ang mga nanay ay sabi, Amen! Ang nanay ay backup yan. Amen ba? Kayo mga nanay backup sa inyong asawa. Hindi kayo salunat. Di ba, Amen? Sabi mo, backup ito ang asawa ko. Hindi ako masasalunat. Amen? Kayong mga anak, kayong mga haligi, natutukuran niyo ang inyong tahanan na hindi nasira. May palapan natin ang Panginoon. Palapan natin ang Panginoon. Oh, eh kapag kayo, may papagamit kayo sa Diablo, sira talaga. Huwag tayo mapagamit sa Diablo, mapagamit kayo sa Panginoon. Di ba, Amen? Palapahan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lord God! Oh, dito po sa Acts chapter 3, verse 6, 7, and 8. Ang sabi niya, Then Peter said, Silver and gold have I none, but such I did. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he lifting up stood and walked and entered with him and to the temple, and walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinagaling ng Panginoon, huwag kang makakalimot. Purihin mo ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ni Pedro, bilang at dito, wala akong sa akin, ibigay ko sa inyo sa pangalan ni Jesus Christ na taga Nazaret. Lumakad ka po! Kaya lumakad! Hallelujah! Ano po? Sa pangalan ni Jesus Christ, hindi sa pangalan ni Pedro. Sa pangalan ni Jesus Christ, ibig sabihin, may kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. There is power in the name of Jesus. Everybody say, power in the name of Jesus. Lahat ng mga tuod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan ni Jesus Christ. And Philippians chapter 2, verse 9 and 10, luluhod. Ibig sabihin, we need to exercise and use the power of God. Ngayon, kapag pinagaling ka ng Panginoon, huwag mong kalimutan, pasalamatan ng Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan natin. Alam mo, kapag hindi ka sa pala ng Panginoon,
Si Satanas po ito, sabi niya, oh, hindi naman pasalamat sa'yo, pinagaling mo. Huwag mo na pagalingin ito, dahil hindi na po pasalamat sa'yo. Sa akin, nagpapasalamat yan, doon siya ay nalilingkod sa akin. Kaya, talo ka. Alam mo, Satanas, naglalabanan niya sila sa grupo ng Panginoon, grupo ni Satanas. Kaya itong sa sabungan, sila ay sumisigaw na, sa puti, sa pula, sa puti, sa pula. Yung mga anak ng Diyos. Puri ng Diyos. Naku, nakapiko ang bibig. Parang pipi. Kaya sabi sa nas, pipi ka na dahil hindi ka masalita. Kailangan para gumaling ka upang masaya ka. Purihin mong Panginoon. Sabi ko, purihin ang Diyos! Hallelujah! Hindi kayo nalilingkod sa Diyos na patay kundi sa Diyos ng buhay. Kapag hindi ka nagpupuri, tandaan mo, pumasok ka dito malungkot, paglabas ng malungkot ka pa rin. Why? Because you did not praise the Lord. Hindi ka nagpupuri sa Diyos. Hindi ka nag-hallelujah sa Diyos. Amen. You are not praising the Lord. Amen. You are praising the devil. Kaya ang mga nagsasamba sa Panginoon, kinakailangan masamba ka sa Panginoon. Ay kapag ikaw nagkwentuhan mo dyan, wala kang makukuha. Kasi, pag ako may sa'yo ng Panginoon, hindi ko alam eh. Ang bumi sa'yo. Kasi, hindi ka natin sabi sa tanas. Oo ka. Nakinig mo sa akin, hindi natin sa'yo. Panapahan din Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan po. Ang sabi, praise God. Acts chapter 5 verse 14, 15 and 16. The believers were more added to the Lord multitude, both men and women. Dahil po sumampalataya ay dinagdag ng Panginoon multitude. Kapag multitude, napakarami, hindi mabilang. Multitude eh. Lalaki at babae, marami naniniwala dahil sa milagro ng Panginoon. Ibig sabihin, this last day, God will perform miracle signs and wonders. God will use you. Ang sabihin, gagamitin ako ng Panginoon. Sabihin mo, gagamitin ako ng Panginoon. Kung kasi, believe it! Do you believe it? That God will use you will perform signs and wonders and miracle? Hindi naman si Pastor. In this last day, God will use everyone that believe upon His name. Amen. Ang sabi niya sa verse 15, in so much that they that brought forth the sick in the street and laid him on the bed and corpses that they at lest the shadow of Peter passing by my shadow some of them that were there came and also a multitude of out of the cities around about with Jerusalem bringing sick folks and then which were mixed with unclean spirit and they were held everyone, lahat na mga dinala sa ating Panginoon. At sila'y nakapila. At sabi na, nawa kahit sa anino naman ng lingkod ng Panginoon ay tiyak ay gagaling ako. Naniniwala sila sa anino na. In the shadow of the man of God. It is the special miracle of God. Wala nang kasaw-kasaw dyan. In the shadow of the man of God, there is healing and deliverance sa lakas ng Panginoon. In the shadow, sa anino lang. Kaya sa Satanas, kapag ikaw anointed ng Panginoon, takot siya na sumaya sa anino mo. Anino mo lang. Isipin mo, hindi mo sabi ko, dyan na pa, lakay sa anino. Masusunod tayo, umakapoy ka eh. Sa anino mo lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po, ang kapangyarihan ng Panginoon. Anino mo lang, yan po ang nangyari. Praise God. Noong una na ba yan? Hindi po sinasabi niya po, dakila ang nagawin, ibig sabihin, hindi lang oo. Mas malaki pa ang nagawin ng Panginoon sa ating huling kapanahunan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sumampalataya ka. Hindi lang si Pastor, lahat kayo kapag naniniwala. Exercise the power of God. Amen. Yan kaya pansinin nyo ang mga salita tinuturo ko ngayon, makalagay ko. Kapag hindi nyo pansinin, baliwala sa inyo, makalakal. But there is power in the Word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And Acts chapter 8 verse 5, 6, 7, and 8.
Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people, everyone according, gave him unto those things which Philip speak, hearing and seeing the miracles which he did. Nakikita nila ang milagro na sa pamagitan ng lingkod ng Panginoon si Felipe. For unclean spirit crying with a loud voice, ang masamang espiritu sumisigaw ng malakas, and came out of me, lumalabas, sumisigaw ang masamang espiritu, nakita ng lingkod ng Panginoon, and they were possessed with him, at sila ay napossess ng masamang espiritu, and many taking the palsies, and they were lame, they were healed, there were great joy in the city. Nakita na ang lingkod ng Panginoon, lumalayas ang demonyo. Nakikita ka na, hindi na siya manatili. Kapag ikaw ay kinasiyan ng Espiritu, ako kinasiyan ng Espiritu ng Panginoon. Kapag nakita ka ng demonyo, lalayas na agad yan dahil takot na yan. Dahil sabi niya, masusunog siya. Dahil there is power in the name of Jesus. There is fire in the name of God. There is fire among you. Amen. Hallelujah. Nagalak. Ang mga paralitiko gumaling. Ang mga lumpo ay gumaling. Amen. Sipin niya, lumpo ay gumaling. Acts chapter 14. Ito po ang mga katibayan na nangyari sa kanilang kapanahon noon. And there came a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. Ito mayroong isang tao na mula sa pagkasilang niya ay lumpo, walang lakas. And the same heard Paul speak with steadfastness, beholding him and perceiving that he had faith to be healed, said unto a loud voice, stand upright on thy feet, and lift up and walk. And when the people saw what Paul had done, they lift up their voice, saying in the streets of Lycaonia, the gods are come down to us in likeness of men. Sinabi na, bumaba ang mga Diyos. Ang mga Diyos at kagaya ng tao at nagpapagaling. Isipin mo, mula sa kanya, pagkasilang ay lumpo. Ibig sabihin kapag lumpo yan, hindi napapagawa, hindi napapagaling talaga ng gamot yan, lumpo na isinilang. Pero walang imposible sa Diyos. Yan ang milagro. Yan ang milagro. Kahit lumpo, pagagalingin ng Panginoon. Amen? Yan po ang milagro. Ibig sabihin, mangyayari pa rin hanggang ngayon yan. Hallelujah. Bago mangyayari yan, mayroon kang gagawin yan. Amen ba? Amen? Hallelujah. In Acts chapter 19, verse 11 and 12, and God wrought special miracle by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchief or aprons, and the disease departed from them, and the evil spirit went out of them. Pansinin mo, very powerful words of God. Sa pamagitan lang ng panyo at saka tapis, ay lumalayas ang mga masamang espiritu at gumagaling ang mga may sakit ng pagkakalit ng Panginoon. Ibig sabihin, ang gamit po na inanuit ng Panginoon. Kaya kung magpapalay sa biglang ng pagaling, wala na ang tao ang gamit lang. Ibig sabihin, God honors the item that God blessed. Ginagamit mo ang panyo, ang panulito o isang pampunas man, dahil gamit mo yun, dahil ikaw ay lingkod ng Panginoon. Kaya mo magpapalay sa biglang ng Panginoon. Amen. Pero po, ang special niya kayo ng Panginoon. Di ba? Kahit wala ang lingkod na kahit ang gamit nila. Ibig sabihin, kaya nga, praise God, ang mga gamit po na lingkod na may manapakay sa Panginoon ay powerful yan. Ang damit mo kapag pinagamit mo sa mga kasalanan, bago lumalay sa demonyo.
Kaya kapag yung gamit ng patay, sinusuot mo, magkasakit ka, baka yung kapatid na si sister mo, o si Manang pala sabi niya, ginamit ang kumot na galing sa patay, na naginip siya ng namatay. Kaya kapag magagamit ng patay, susunodin mo lang, sabi ng banal na kasulatan, huwag mo na ipapagamit yan. Dahil yan ang anino ng kamatayan ay lalakawin sa iyo. Ngayon, hindi ko sinasabi yan. Ngayon po, kapag ang damit mo, ipamimigay mo kapag ginamit mo sa mga kasalanan niya, maanoin din siya na lumala sa demonyo sa kanya yung palapalan ng Panginoon. Dahil ito, ikaw ay lingkod ng Panginoon, wala ka lang Panginoon! Ano yung mga ganun kapag ikaw may nampalataya sa Panginoon, inusos ka ng Panginoon, powerful pa ang damit mo. Pati mayroon po kapangyarihan man. Sabi po sa mga espiritu ng mga espiritista, mayroon pong anting-antingan. Hindi anting-antingan, kapangyarihan ng Diyos yan. May palapalan namin Panginoon. Amen? Amen? Kumisito ba kayo? Bago nangyayari yan, kinakailan mayroon tayong gagawin. Sabi natin, mayroon tayong gagawin. Ano ang gagawin natin? Amen? Dito, tingnan nyo. Ano ang gagawin natin? Number 1, realize that you can do miracle better than Jesus. Maalaala mo, maunawaan mo, mayroon kang magagawa. Higit pa kay Jesus Christ. Number 1, kapapaniniwalaan, mayroon kang gagawin, higit pa kay Jesus Christ. Pangalawa, para mangyari yan, walk like Jesus. Lumakad ka kagaya ni Jesus. Ano ba si Jesus? Hindi palamura, hindi masinggo. Di ba? Maamong tao. Hindi magagalitin. Nagpapagaling. Nagpapakain. Amen. Hindi palaway. Kapag palaway ka, hindi ka lumalakad kay Jesus. Kung palakutan ka, ay hindi si Jesus ay lumulutang. Amen? Amen ba? Hello? Kung chismosa ka, hindi ka si Jesus kaya nag-witness, hindi nag-chismis. Hindi ba? Amen? Amen? At si Jesus Christ, prayerful yan. Kapag hindi ka nalangin, hindi ka kagaya kay Jesus. Manalangin, darating sa manalangin. Amen? Palapalan natin Panginoon. Amen? Pangatlo, be blameless like God. Very important word nito. Ang wala rito, bahala sila. Ang sabi dyan, blameless. Ano ibig sabihin blameless? Walang kapintasan. Bago mangyayari ang sign and wonders and miracle, kaya kailangan mawala ang kapintasan natin. Amen ba? Amen? Be blameless. Hindi ba sabi ng Panginoon, ang kukunin niya na church ay blameless. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, and the very God of peace will sanctify you both body, soul, and spirit, be preserved blameless in the coming of the Lord Jesus Christ. Blameless! Ano blameless? Walang kapintasan. Tanungin mo sarili mo, wala na ba akong kapintasan? Kapag may kapintasan pa sa iyo, hindi mag-milagro Diyos sa iyo. Hindi basta-basta ako mag-milagro Diyos sa iyo. Amen ba? Amen! Pangapat, measure yourselves. Measure yourselves. Sukatin mo ang iyong sarili. Sukatin mo ang iyong sarili. Ano sinabi po sa Ephesians chapter 4, verse 13? Till we come in the unity of faith unto the stature of man in the measure of the stature of man. Hanggang maabot natin ang kasukatan na kay Jesus Christ sa kasukatan na kapuspusan ng ating Panginoon. Kaya sukatin mo yung sarili kung ikaw ba'y karapat-dapat. Hello? Kaya bago kayo mo sa pulpito na mangaral, sukatin mo ikaw kung karapat-dapat. Amen ba? Dahil po ang pulpito ay hindi po katatawanan. Ang pulpito ay hindi po pang-politiko. Ang pulpito ay para po sa Panginoon. Magbigay ng transmit. Yes, sabi, higit sa ako sa kapatid.
evangelists and pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, edifying the body of Christ. Ngayon po sa Ephesians chapter 4, verse 11, 12, hallelujah, and 13. Kinakailangan pagpatibay, magpapalakas, magpapatuloy sa Panginoon, hindi pagpapatisod. Kapag tumayo ka rito, magpapatisod, di na lang. Kaya ayaw ko pa tayo hindi basta-basta tao na pagpatisod siya. Kinakailangan pagpalakas, pagpatibay. Amen, palakpakan na ng Panginoon. Amen! Amen! So, Panginoon, pansinin natin, deny your fleshly desire with fasting. Like masabi, deny your fleshly desire with fasting. So, magbinago ang Diyos sa atin, kinakailangan huwag natin sundin ang nasa ng ating laman. Na gusto mong kain ng kain palagi, na nagutom ang iyong bulati, kinakailangan mag-ayuno naman. Kapag may sakit ka, mag-ayuno ka at gagaling ka. Amen ba? Palakpakan ng Panginoon. Amen! Gagaling ka! Hindi ko ang gamot unahin mo. Unahin mo muna ang panalangin at mag-ayuno po sa Panginoon. At lilinisin ka ng Panginoon. Amen? Ano sabi niya sa Matthew chapter 17 verse 20 to 21, sabi niya, kung mayroon kayong panampalataya kasi laki ng buti ng mustasa, mapalayas ninyo butok nito tapos sa lahat. At mangyayari lamang ito sa pamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Alam mo sabi, panalangin at pag-ayuno. In Matthew chapter 17 verse 21. Oh, pang-anim, follow Jesus and 7-day awake. Follow Jesus 7-day awake. Ibig sabihin, sundin mo si Jesus Christ 7-day awake. Ibig sabihin, araw-araw sa ibang simbahan. Oo, magpakabanal kayo kapag simbahan paglabas. Hindi na. Ibig sabihin, Kristo siya, kapag sa simbahan paglabas, demonyo siya. Hindi na kaya-kaya yan. Sabi niya, sabi sa ibang mga simbahan, o sige, tapusin niya pag-alasin niya. Tapusin niya siguro niya. Bawal dito sa loob. Demonyo sa loob. Kinakaisa na ako sa labas sa loob. Mabingin! Ano pa ng ating Panginoon? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Eme ba? Oo. Praise God. Kinakailangan araw-araw. Bakit sabi araw-araw? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pang-pito, realize that you can do anything without God. Unawain natin kung wala ang Diyos, wala kang magawa. Amen. Sabi sa John 15 verse 6, without me, you can do nothing. Wala kang magawa kung wala ako. Puti ka lang, wala kang ipagmalaki. No. Puti lang tayo, wala tayong ipagmalaki. Pang-walo, get rid of sin in your body. Layuan mo ang kasalanan sa iyong katawan. Lahat masabi, layuan ang kasalanan sa iyong katawan. Eh, palakpakan natin ang Panginoon. Layuan natin ang kasalanan sa ating katawan. Yan ang utos ng Panginoon. Dahil sinabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 22, layuan mo lahat ng anyo ng kasamaan. 1 Thessalonians 5 verse 22. Utos po ng Panginoon. Amen? Pang-siyam, avoid shallow discussion. Iwasan mo ang pagtatalo. Lahat na sabi, iwasan mo ang pagtatalo. Alam mo po, to win an argument is to avoid an argument. Magtatagumpay ka sa kaguluhan at sa pagtatalo kung iwasan mo ang pagtatalo. Dahil sa lahat na nagtatalo, ang likha yan, kaguluhan at away. Para natin ang Panginoon. Amen. Amen. Pang-sampo, give your body to God forever. Everybody say, give to God. Hallelujah. Your body forever. Ibigay mo sa Diyos ang iyong katawan nang walang hanggan. Hindi lang
kapag lumis lang, kapag sa simbahan lang. Ibig sabihin, forever na yan. Saan ka maglilingkod? Forever ka sa Tanas, forever sa Diyos. Forever sa Diyos, wala pa rin ang Panginoon. Ano sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1? I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans chapter 12 verse 1. Ipinamanhik sa ating mga kapatid na ibigay natin ang ating katawang katampatan pagsamba sa Panginoon. Yan ang reasonable na paglilingkod sa Panginoon. Amen! Palapakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Saan mo ibigay ang katawan mo? Sa lasingan? Sa droga? Sa alak? Sa sanglibutan? Ibigay mo sa Panginoon dahil bibigyan ka ng Panginoon buhay o hanggan. Pang-11, believe all of God's promises. Lahat na sabi, paniniwalaan mo ang lahat ng pangako ng Panginoon. Ligo-ligo ang pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan. Kaya babasahin mo palagi ang mga salita ng Panginoon sa Biblia. Hindi po sa internet kung makikita nyo. Ang Biblia, babasahin ko. Kakabang hindi na siya, sisingit ko dyan ang kabastutan. Babasahin po salita ng Panginoon at walang bastos salita ng Panginoon. Kabanalan niya. Ibagayin mo ang salita ng Panginoon. E palakalan ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Glory to God. Yan, amen! Paniniwalaan mo sa salita ng Panginoon. Dahil sinabi sa 2 Corinthians 1 verse 20, all the promises of God is yet in to the glory of God. Ang lahat ng pangako ng Panginoon ay siya na at una. Walang hindi. Lahat ay siya na. Kapag siya na, oo nga. Oo, papagalingin kita. Oo, bubuhayin kita. Oo, papayakain kita. Ang kailangan mo, ibigay ko sa iyo. Pero may kondisyon. Hindi ba? Akalakan ng Panginoon. May kondisyon. Kung ang kumpanya may kondisyon, ang Panginoon may kondisyon rin. Yan, nilagay natin yung kondisyon para maunawaan natin. Amen. Palakarin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Pag-12, ang sabi dyan, be like Jesus in holiness, in prayer, in faith, in self-denial, and prayer. Ano? Napakarami. Magpakabanal ka. Magpanalangin ka. Magnampalataya ka. Tanggihan mo ang iyong sarili at lagi kang manalangin. Amen. Amen. Lagi kang manalangin. Pag-gising mo sa umaga, pray ka agad sa pansalamat mo, Panginoon. Pinagising mo ako, pinalakas mo ako, Panginoon. Pagtulog mo, loob na tayo mo ako, Panginoon. Dahil matutulog ako, ngayon, di mo mo kumikilos, Panginoon. Ikaw magbutay sa akin. Amen. Hallelujah. Ngayon, malabas ako, Panginoon. Gabayin mo ako. Ngayon, ang hit, Panginoon. Gabay sa akin, Panginoon. Hallelujah. Gabayin mo aking mga paa. Ang aking mga pagkapasya sa akin, mga pamumulo, sa aking negosyo, sa aking mga gawa. Mga kapag-akay ako, Panginoon. Maging halimbawa ako, Panginoon. Amen. Yun po. Yan ang kailangan natin. Oh, why mo sabihin na, bakit nakasakit ka, bakit nabanggaan ka, nagdadukutan ka? Kasi at mamalaki ka na, nakaya mo na sarili mo. Sino dukutan dyan? Saan na nakawan dyan? Tandaan mo, hindi mo sinunod ang mga regulasyon ng Panginoon. Sundin mo at mangyayari sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon, palakaran ng Panginoon. Bakit? Nasiya na bangga, nasagasakan, nadukutan, nasaksak, nabaril, natamaan, pagkatapos na rape, pagkatapos nag-asa, pagkatapos pinagsalatalan. Why? Hindi sinunod ang regulation ng Panginoon. Hindi kasalanan mo sa sabi sa talas. Naisahati ka! Sabi, tatawanan ka sa talas! Kinakailangan! Hallelujah! Tatawanan sa hindi sa akin. Hindi tayo tawagin sa talas. Yan po, wala ka kapatid. Huwag tayo isang sa talas. Matagal na niloko niya kasi. Patrice, ang sabi ng Panginoon? Sa salita niya, take up your cross daily and follow Jesus. Everybody say, take up your cross daily and follow Jesus. Sinabi ba ng Biblia? Sabi ko yun.
Ano talaga yun? Alam niyo ba yun? In Luke chapter 9 verse 23, he said, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sundin mo ang Panginoon. Utos mo ng Panginoon yan. Hindi utos ko yan. Utos ng Panginoon yan. Kaya may regulation ng Panginoon. Alam natin natin Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, pinaghirapan ko ito pag-research pa ng kapatid eh. Sabi ko, maraming milagro ng Panginoon na. Sabi niya, anak, maraming milagro, hindi mo ginawa. Hindi mo sisisi. Ibig sabihin pala, marami pong ginamit ng Panginoon iba't ibang mga sikubal. Nalalaman nila, ang sikreto, mayroong regulasyon pala Panginoon. Kung ang kampanya mayroong regulasyon, ang Diyos may regulasyon rin. Palakparan ng Panginoon. Ang palakparan ng Panginoon. Nandiyan na ba kayo? Ito na, pahuli na lang. Praise God. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Alam, nandiyan na ba kayo? Ang sabi niya, according at His divine power, have given to us all things pertaining unto life, godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that then this might be partakers of the divine nature, maging kabahagi kayo sa kanyang makalangit o makadiyos na kalikasan. He escape the corruption that is in the world. Mula sa upang kayo makatakas sa lahat ng mga kamatayan at kabulukan at kasiraan sa mundo ito. Verse 5, beside this, liban dito, kinakailangan mo ng giving all diligent, maging masipag tayo, hindi tayo maging tamad. Kapag tayong tamad, ay walang milagro ang Panginoon sa atin. Kapag tamad ka manalangin, huwag ka masipag ng milagro siya, tamad ka eh. Gusto rin pa yung masipag ka. Dahil siya, masipag ka. Ang masipag ay pagpapalain. Ang tamad, maghihirap at papunta sa impyerno dahil tamad yun. Kaya gusto ko ng Panginoon, masipag ka din o diligent, after your faith, that nasip palapalataya, virtue. Ang virtue, knowledge. May virtue ka, mayroon kang kaalaman. And the knowledge, temperance, mayroon kang pagtitimpi. Ang temperance, mayroon kang patient, pagpasensya. Ang pasensya, patient, godliness, mayroon kang kabanalan. At the godliness, brotherly kindness, mayroon kang pagkabutihan sa iyong kapatid. Ang brotherly kindness is charity. Kaya ang paghuli ko ay charity. Why charity? Dahil charity is a great of all. Charity is love. Dahil sabi na po yun, love conquers all. He that will not know that God, for God is love. Ang hindi nakakakilala sa Diyos, hindi na kilala sa pagmamahal dahil ang Diyos na pagmamahal. 1 John chapter 4 verse 8. Perfect love kasi pag 1 John chapter 4 verse 18. Kaya sabi ko ng Panginoon, ay huwag mong iwala ang iyong pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal mo sa Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Kahit kaaway mo, kahit nanlilibak sa iyo, naninilas ka, mamahalin mo para ipag-pray mo sila. Yung sinasabi ko sa Matthew chapter 5 verse 5, magpasakal ka para masakal. Sabihin mo, huwag mong gantihan ng masama, gantihan mo ng mabuti pa rin. Kapag ginawa mo yan, umaapoy, halilang pagkakala sa iyo, at maialaala ka na ang Diyos ay puno ng pagmamahal. Ngayon ba, nilito po tayo, malalangin sa Panginoon. Tatayo sa Panginoon, at lumapit sa Panginoon. Hallelujah, praise God. Kung may sakit ka sa Panginoon, anong sakit mo? Hallelujah, panampalatayaan mo na pagawin ka ng Panginoon. Sundin mo ang lahat na regulasyon na ito. Ipinangalan sa atin, ipinangalan sa inyo. Yan ay salita ng Panginoon. Tanggapin natin. Hallelujah. Huwag mo ibawala. Walang nawala sa Diyos. Kapag hindi ka maniniwala, ikaw ay mawawala. Kapag maniniwala ka sa Diyos, ikaw ay pagkakalain, gagamitin ng Panginoon. Alam niyo po, God is looking for a man in this last day. Ang Diyos ay hahanap sa tao na magpagamit sa Kanya
Huwag ka magpagamit sa demonyo. Sabihin mo, Lord, magpagamit ako sa iyo. Hallelujah! Taas natin natin mga kamay. Lord, magpagamit ako sa iyo, Panginoon. Gagamitin mo ako. Lilinisin mo ako, Panginoon. Pakabanalin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Isirado mo ang pintuan ng kasamaan, ang pintuan man ng kahirapan, pintuan ng impyerno. Buksan mo ang pintuan ng kagalingan, pintuan ng kaligayahan, pintuan ng biyaya, pagpapala sa aming buhay. At kami po ay maging maligaya, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. I pray, O God, that you will bless us, that you will bless your people. I pray, O God, that you will perform miracles, signs, and wonders to everyone, Panginoon. Use us and use everyone, Panginoon. In Jesus' name. Tayo po ay lumapit sa Panginoon if you want, hallelujah, and earnest pray the Lord. Hallelujah, if you want an earnest, hallelujah to the Lord. Mainam na lumapit sa Panginoon. Hallelujah, sabi ng Panginoon, lahat na mapagal, lahat na bibigatan, lalapit sa iyo. Sa kanya nibigyan kayo ng mapahingan. God honors your belief. God honors your faith. Hallelujah, wala kayong ibang lalapitan dito sa Panginoon. Hallelujah, may kailangan ka kaibigan. May kailangan ka kapatid. Lumapit ka kayo sa Diyos. Huwag kang lumapit sa akin. Ako'y may kahinaan din, may kakulangan, at may pangailangan. Lumapit ka sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Clench your hands, all you sinners, and purify your heart. Ye double-minded, hallelujah, Lord, grant the request of God. Lord God, grant the request, hallelujah. Lord God, perform signs and wonders and miracles upon their family, upon their lives, po Panginoon. Use them, O God, by the power of your words, by the power of your blood, by the power of the resurrection, by the power of your name, O God, by the power of your Holy Ghost and fire, O God. You will perform signs and wonders to everyone. Diyos sa duwan, hallelujah, Lord. Gagamitin mo sila po, Panginoon, Lord, hallelujah, maghimala. Huwag kami magpagamit sa diablo, magpagamit kami sa iyo, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, have mercy on us, Lord. Patawarin mo sila, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Forgive us, O God, what we have done in our life, O God, Lord. Sa mga kasamaan, sa mga iniquity, ang mga lawfulness, mga kabiguan na nangyari sa aming buhay po, Panginoon. Kung minsan sinisisi ka namin po, Panginoon, sa aming nagawang kabalian sa mga nangyayari sa aming buhay. Kung siya sa atin, marami kami mga kakulangan, mga pagkamali. Ngunit nandyan ka, O Diyos, puno ang habag at awa. May nilalapit pa rin sa iyo ang mga pangailangan, O Diyos. Ay, sa kalamang, sa kilala, sa kalamang. Come on, hallelujah, have faith in the Lord. Have faith in the Lord, hallelujah. God will perform miracles in your hands, in your mouth, in your lips, in your mind. Hallelujah, hallelujah. Let the mind of Christ be upon you. Hallelujah, gamitin mo ang iyong mga kamay. Gamitin mo ang iyong mga bibig. Gamitin mo ang iyong mga mata. Gamitin mo ang pag-iisip sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah, sa kiyaya, sa kalaya, sa kalaya, sa Hallelujah, sa kiyaya, sa kalaya, sa nakikiusap ang Panginoon ang sabi niya, I visit you, therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. This is your reasonable service. It is your reasonable service upon the Lord. Hallelujah, sa kalaya, sa kiyaya, Lord. Patawarin mo kami, patawarin mo sila po, Panginoon, sa kanilang pagnakaw, sa kayamanan sa iyo, sa pagmamalaki ng kanilang kayamanan, sa pagmamalaki ng kanilang negosyo, sa pagmamalaki ng kanilang karunungan. Patawarin mo sila, Panginoon. Ang mga bagay ito, Panginoon, pinahirap mo lang sa amin, pinagkatiwala mo lang sa amin. Ikaw may-ari ng ginto at pilak. Ikaw may-ari ng karunungan at kaalaman. Ikaw may-ari ng buhay. Ay, sa kaalaman, sa kiyaya, sa kaalaman. Bless your people, O God, Lord. Bless your people, O God. Pray to the Holy Ghost and fire. Pray to the Holy Ghost and fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, hallelujah. Have mercy upon us, O God. Have mercy upon them, O God. Use them, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit, hallelujah. Set them free.
from the bondage of sickness and diseases, from the bondage of Satan, in the name of Jesus. Hallelujah. Palayain mo sila sa tanikalan sa tanas, palayain mo sila sa tanikalan ng kasalanan, palayain mo sila sa tanikalan magkaroon ng karamdaman, Panginoon. Mag-himala ka sa kanyang buhay, sa kanyang kamay, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang bibig, sa kanyang mga mata, Panginoon. Dalisayin mo ang kanilang mga mata, dalisayin mo ang kanilang mga bibig, dalisayin mo ang kanilang mga panalita, dalisayin mo, Panginoon, ang kanilang puso mo, Panginoon. Hallelujah. Sa kalamalaya, sa kalasatiya. Forgive us, O God, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa mga pagkukulang namin, ikaw magpupuno po, Panginoon. Nilapit namin sa iyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kulang pagkamali, Panginoon. Forgive us, O Lord. Hallelujah, Lord. Dito sa Tabernacle, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, sa iyo kalawatan. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Ikaw, hallelujah, ang may-ari ng aming buhay. Ikaw ang may-ari, hallelujah, na aming pong hininga, ang karoon kalaman. Hallelujah, gamitin mo, Panginoon, ang kalalawan in Jesus' name. Gamitin mo po, Panginoon, Lord, hallelujah. I am people ito, Panginoon, in Jesus' name. Wala sila pagpalaki na duri sa malilisin mo. Ang pangalan na duri sa malin, na maging halimbawa. Hallelujah, hallelujah. Kulit masunod na sumtong, Panginoon. Huwag niya sundin ang yapak ng kanyang ama, kundi baguhin mo, Panginoon. Samayin mo ang salot man ng kasalanan, Panginoon. Pwede nito, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Linisin mo ang yapak, Panginoon, pag-iisip, Panginoon. Hallelujah, Padre Ramel. Hallelujah, sawayin mo ang mga salot man sa kanyang buhay. Hallelujah, ano ba ang kasalanan niya, linisin mo by your blood. Cleanse him by your blood. Cleanse him by your blood in Jesus' name. Use him, Panginoon. Hallelujah. Mayroon siyang pangarap na gagamitin mo siya doon sa Cebu, sa lugar nila, Panginoon, Lord. Hallelujah, kapag siya mag-type pa, Panginoon, if you are willing to use, hallelujah, Panginoon, Lord. Hallelujah. You can able to extend, Panginoon, the time and the season. But it is, hallelujah, up to you, Lord. Hallelujah, if you were perfect, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, gamitin mo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Sibadan po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Brother, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Sibadan po, Panginoon, Andy, Panginoon, Lord. Sister, sibadan, Panginoon, Lord. Hallelujah, LG, Panginoon, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Gamitin niyo po, Panginoon, Lord. Si brother po, Panginoon, Lord. Remark po in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, sa lahat. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Gamitin po, Panginoon, Lord. Si brother po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. All the people in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah, hallelujah.